Kami pong sinabi nito ni John Vic Remulla. Ito po, target ng Marcos admin, ang drug supply, hindi ang pumats, mang unalive, mang dedo, hindi po yan target. Ayan, tapos pinagmamalaki niya po, sa panahon ni BBM, ang nakuha in 3 years ay 95.6 billion na illegal na droga. So nakita ninyo na ang enforcement mas mahalaga kaysa EJK. Tindi talaga no? Panay papuri. Okay. Iyan po. Target daw po ay drug supply, not EJK. Kala mo talaga, ang samantao na ni Pangulong Duterte. Okay, kumpara lang po natin. No? Kung talagang epektibo ang war on drugs ni BBM, at mas epektibo kay Tatay Digong, bakit? Di ba? Ay bakit? Bakit po si Tatay Digong 90% ang approval rating, 90% ang trust rating nung siya po ay Pangulo, samantalang ito si BBM ay negative. Ika-4 na taon, panay negative na po ang rating ni BBM. Baka sabihin, hindi naman sa war on drugs yan. Sa war on drugs, alam niyo po, yun pong hindi niyo po pwedeng mapeke. Paulit-ulit ako rito, yung naramdaman namin, na experience namin kay Tatay Digong, hindi nyo po pwedeng pabulaanan sa pamamagitan lang ng tokis. No? Iba po yung nasaksihan, iba po yung naramdaman namin. Ano po ang naramdaman namin nung panahon ng war on drugs ni Tatay Digong? Kasi kayong mayayaman, maaring walang epekto sa inyo dahil ang mga mayayaman po, lalabas po yan sa kondo nila, lalabas po sa kanilang mga mamahaling mansyon, lalabas po sa mga malalaking house, mga bahay, no? Exclusive subdivision. Yang mga yan, paglabas po ng bahay, pupunta na opisina, sasakay na ng kotse, hindi niya po nararamdaman yung mga naramdaman naming mga mahihirap. Kami pong mga mahihirap, lalabas sa aming lungga. Lalabas po dito sa mga looban. Nariyan na po yung mga adiksyonist. Bago kami makarating sa sasakyan, tricycle, jeep, bus, nadaanan na po namin yung looban, nadaanan na po namin yung mga kanto, nasang katutak po, naglipa na po yung mga adiksyonist. Kaya po paulit-ulit kaming mga mahihirap. Ewan ko po sa karanasan yung mga munyaman. Kami pong mga mahihirap, paulit-ulit po kaming bumilib kay Tatay Digong dahil naramdaman namin yung katahimikan. Wala na po yung mga adiksyonist bigla. Yung mga kakilala naming adiksyonist, nagbagong buhay karamihan. Bakit? Ayaw nilang matigok Yan po, hindi nyo po yan madidinay kasi na-experience namin yan. Yung mga Grab driver, wala po silang takot na bumiyahe kahit saan. Kahit madaling araw pupunta sa lugar. Ngayon po, takot na takot po sila sa mga lugar na alam nilang pinamumugaran ng mga adiksyonist. Balik na naman po. Pero ano pa po, napaka-unfair po niyan kay Tatay Digong. Sa inyo na po, kunin na po natin sa inyo yung mga pinagsasabi ninyo. Pagpalagay na natin lahat ng sinabi nyo ay tama. Unfair po yan kasi si Tatay Digong ang minana niya, ang minana niya po na sitwasyon sa droga mula kay Pinoy, worse. Ang lala po. Ang minana ni Tatay Digong dito na nagluluto ng mga droga
Dito na po sa mga exclusive subdivision, alam niyo yan lahat. Hindi na po pinapasok sa Pilipinas. Dito na. Namana ni Tatay Digong yung talagang worst na worst. Napakaraming adik. Mula na rin po sa salita ninyo. Napakaswerte nyo. Kasi, sabi nyo nga, dedo ng dedo. Kill, kill, kill. Si Tatay Digong. Ayon nga sa inyo, 30,000. Imagine niyo yun, 30,000 ang nabawas. Magtapatan na tayo. 30,000 na nabawas. Sa inyo na galing yan, ha? Yan yung minana. Natukhang, milyon po ang tinukhang. Hindi po ibig sabihin ng tinukhang ka, unalive ka na. Ang ibig sabihin po ng tinukhang, nagbagong buhay. Milyon-milyon. Yan ang minana ni Marcos. Tahimik, payapa. Unti-unti na lang ngayon, nagbabalik na silang muli. Ang minana ni Tatay Digong, napakarami. Napakaraming adiksyonist. Laganap. Yun ang minana. At unti-unti, napayapa ni Tatay Digong yung Pilipinas dahil po sa kanyang war on drugs. Nagpapasalamat po ang lahat sa komunidad. Yung mga hindi adik, malamang kung adiksyonist ka, hindi ka magpasala. Marami rin nga po nagbagong buhay. Yan po yung ayaw nilang i-feature. Kung ako po merong magbibigay sa akin ng salapi, gagawa ko ng yung mga naman, yung nagbagong buhay naman, yun naman hahanapin ko. Sa totoo lang po, napakaswerte ni BBM. Konti na lang yung adiksyonist na minana, marami na nagbagong buhay. Imagine, eto po pinaka nakakatuwang minana sana ni BBM. 6 years, wala naging bagong adik. Masasabi ko po yan talaga sa aktual. Bakit mo nasabi yan, Badong? Imagine, sikat na sikat sa atin nung panahon na yan. Madidedo ka pag ikaw ay durugista, 30,000 kanyo . Ikaw hindi ka adik nung panahon ni Pinoy, matino kang tao. Tapos nabalitaan mo, nag-war on drugs si Tatay Digong. Nag-war on drugs ka, hindi ako adik kay Pinoy . Mag-adik ako ngayon. Subukan natin kung gaano ka kagaling, Duterte. Sa tingin nyo ba may nag-isip ng ganun? 6 na taon na walang naging bagong adik. Yan ang minana ni BBM. Napakaswerte. Itutuloy mo na lang. Di ba? Itutuloy mo na lang. Yung sinasabi nyo na, hindi kami nang unalive. 30,000 na nga . Swerte nyo nga, minana nyo yan. 30,000 na. Hindi ba napakaswerte nyo? Wala na yung mga sutil? Deads na? Yan ang sinasabi natin . Hindi nyo na-appreciate kung ano yung minana ninyo. Sa pamahalaan ni Digong. Wala kayong apresyasyon. Ang gusto ninyo, pinagbabangga ninyo. Ang minana ninyo, mababa ang krimen. Ngayon, unti-unti na naman tumataas ang krimen. Ang minana ni Tatay Digong, mataas ang krimen. Unti-unti niya napababa. Nung minana nyo, konti na lang yung krimen. Nung kayo na nagsimula, mula sa mababang krimen, pataas na naman ngayon ang krimen. Badong, sabi ni John Vic, mababa na raw ang krimen . Alam nyo po, sabi ko nga sa inyo, iba yung na-experience natin, iba yung RPG. Nakikita natin sa mga video, galit ang mga tao. Mayat maya, may nagsusuntukan ng traffic. Mayat maya, merong tayong nababalitaan mag-inang pulis. Mayat maya, meron tayong nababalitaan ng mga nawawala tapos natagpuan na. Wala na niyang kay Tatay Digong. So,
ibig mo sabihin may direktang ano yan ba dong? Of course. May direkta po yan na ugnayan yung war on drugs sa pagbaba ng krimen. Yung totoo yung totoong bumababang krimen Ewan ko po kung saan po nila nakita saan po nila nakuha yan. Pero kahit na po, 'di ba sinabi nga natin, ang gumagawa ng krimen, karamihan, yung mga petty crimes mga addictionist din, may ugnayan po siya Okay. Ngayon, eto po, ang tanong. Kung 30,000 na yung pinatay ni Digong, total, mahilig kayo magsabing ganyan, sino pa natirang mga kriminal? See? Di ba? Di konti na lang, talagang hindi nyo makukumpara. Trinabaho ni Tatay Digong yung lahat ng mga dirty works Kumbaga, dinatnan ni Tatay Digong na ang dawag-dawag niyan, ang lalaki ng mga damo. Siya na nagbunot ng mga damo. Ngayon sa inyo, ang gagawin nyo na lang, yung mga bagong tubong damo, yun na lang yung, alam nyo yun, ibig ko sabihin, nalinis na ni Tatay Digong yung parang. Tataniman nyo na. Siya na yung nagbungkal ng lupa, siya na yung nagtanggal ng mga damo, siya na yung naglagay ng binhi. Ang gagawin nyo na lang, itatanim nyo na lang. Sinisi nyo pa. Sinisi nyo pa yung nagbungkal ng lupa. Sinisi nyo pa yung nagtanggal ng damo. Sinisi nyo pa yung nagtanim ng binhi. Dahil ang ginagawa nyo ngayon, yung binhing tinanim, tinatanim nyo. Sinisiraan nyo pa. Ang laking bagay nung ginawa ni Tatay Digong sa yung kanyang war on drugs. Kaya takantaka ako sa mga tao na to. Imbis na magpasalamat kayo, lagi nyo sinisiraan, hindi katulad ni Digong na nag-EJK, hindi katulad ni Digong na nag-EJK. Magtanong po kayo sa pangkaraniwan tao. Which do you prefer? EJK ni Tatay Digong o imagination war on drugs ni BBM? Kahit pa i-report ninyo na mas marami kayong nakuhang droga, hindi po ibig sabihin yan na mas tagumpay kayo. Ang tanong, saan yung mga nahuli? Kinakailangan ba manghuli ba, Dok? Nahuhuli namin panay droga Di talo namin si Digong. Yun na nga po yun Doon nga kami takantaka Lahat po na napapanood namin, lahat aktwalan po to. Lahat na napapanood na, mga 1 kilo lang na droga, di ba? Kung huntingin yung mga, kunwari, di ba marami tayo napapanood na pelikula na nakapulot yung mga bidang mga komedyante, di ba? Nakapulot sila na 1 kilong droga. 1 kilo lang, hahuntingin na yung buong pamilya nila, hahuntingin na. Dito sa atin, ang tindi yung ngayon, mga balita, nakakita ng 1 truck na droga. Toniladang droga natagpuan, wala ni isang nahuli, driver lang. Saka nakakita? Wala ni isang nahuli, driver lang. Toniladang droga, dinadrive lang ng driver. 1 driver lang. Mas malupit, wala na talaga nagdadrive. Yung mga nahuhuling lumulutang-lutang. Lumalangoy na yung droga mag-isa papunta sa mga kapulisan. Wala na nagbabantay. Talaga, huli kayo. Huli kayo. Asan yung mga nito? Asan yung wala. Walang taong nahuhuli. Droga lang. Ito po, actual to Ito yung mga komento dito sa balita na to sa Facebook. Yan. Tignan niyo yung mga tanong. Mga reaction ng tao. Just asking, may nadakip ba? O nakulong? Kasi parang iniwan lang mga 1 kilo pero nakulusot ang 1 sako. Yan Ito, mga usual na to. Yung lumutang lang bigla ang droga sa dagat at walang taong nadakip. Mga netizen po to Pansinin mga kaso ngayon, halos 2 linggo na o higit pa, puro pulis ang binabalita. May hulid up, may nagbarilan, may nagnakaw, iba-iba.
Kailangan ng supply, marami para di siya maubusan. Kusang sumusuko ang droga, walang nahuhuling tao. Oh. Budol yan, Sir Buds. Left and right ang droga. Hindi naman importante sa kanilang drug user at drug dealers. Ang importante talaga ang supply. Solve the problem. Kayo kasi ang bangag at kayabangan mo. Oh. Shoutout sa iyo. Oh. Kawawa naman ako rito sa bata na to. Estudyante ko. Okay. Yan po ang mga sinasabi ng mga tao. Ah, 'di ba? Wala eh. Tapos kayo po, sinubukan niyo po ba magtanong sa mga mamamayan, which do you prefer? Ano po mas gusto nila? Yung war on drugs ni Tatay Digong na may kasamang AJK? O etong war on drugs ngayon na hindi mo maintindihan kung talaga nagwa-war on drugs? Hindi po namin pinagdududahan yan. Kung yan po ang datos ninyo at ang datos ni Tatay Digong ay napakasama, bakit mahal na mahal siya ng tao? Yun po ang hindi nyo madidinay eh. Bakit pag nagtanong ka kahit kanino, yung normal siyempre kung addiction siguro tatanungin mo, mas gusto nila ngayon. Pero tanungin nyo po yung normal po na tao. Kahit sa ang parte. Kahit siguro sa Ilocos pa. Okay. Hindi nyo kasi madidinay yung mga actual. Yung mga tao kasi nagsasabi.